Hello kay Ube! It's Mara and welcome to my channel. So for today's video, I will share with you guys some tips when buying a luggage for traveling. Pero bago natin simulan yan, kung hindi ka pa isa sa aking mga buddies, mag-subscribe ka na by clicking the subscribe button below and i-click nyo na rin yung notification bell para ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng another video. So, ayun, simulan na natin. Kasi every time na magta-travel ako, naka-backpack ako and nahihirapan ako kasi nga minsan ang dami-dami kong bit-bit na damit. So ito, share ako ng mga tips. Basic lang naman to. Ito yung usually na hinahanap or tinitignan kapag bibili ng luggage. So without further ado, let's get started. So ito yung nabili ko na luggage. So ganito yung itsura niya. Ayan. Ito yung harap and then ito yung likod. So papakita lang sa inyo, iikot natin siya. So, this luggage is from SM Department Store, Travel Basic. So, madami kasi dun sa SM Department Store, di ba? May iba't ibang, kumbaga, brand ng mga luggage. So, ang kinuha natin is from Travel Basic. And kung nagtataka kayo, bakit Travel Basic? Ito, not sponsored to, pero sabihin ko sa inyo, yung mga nagustuhan ko sa Travel Basic na usually yun yung tinitignan kapag nabili ng luggage. So, first na dapat nating tignan is kung anong material ba siya. So, dalawa kasi yung in-offer sa akin. Actually, ang alam ko, marami pang iba't ibang materials kapag pagdating dito sa luggage. Pero may in-offer sa akin dalawa. Yun yung ABS and then rubber. So, yung rubber kasi, ito yung halimbawa, yung pinakaganto niya, yung kayang i-fold as in hanggang dun sa kabilang dulo, hanggang dito sa pinakadulo na to. And then, naisip ko na, kapag rubber kasi siya, kapag kunyari may fragile something dito sa loob nito, kahit sabihin pa na hindi naman sinasadya, kasi hand carry lang naman, diba? So, hindi sadya na mahulog or madaganan, mas prone siya kasi since rubber siya, nasunod siya. So, kapag lumubog, na mabasa kung ano man yung naandun sa loob. So, sabi ko, ABS, baka may something doon. So, in-explain nila, eto, basahin nyo na lang, hindi ko kasi siya mabasa, ang hirap basahin. Hindi ko sure pero correct me if I'm wrong, kung yung ibig sabihin ba ng ABS material is yung parang, yung iba kasing casing na hindi ganun yung material is parang mabilis magasgas. So, feeling ko ito yung ibig sabihin ng ABS material. Yan, yung nagano. Sorry kung medyo pet peeve nyo yung mga ganun tunog, pero yung ganun, kasi ito, kahit magasgasan siya or madangge, hindi siya magagasgas na ganun. Yung iba kasi nagagasgas. So, halimbawa, color blue or color black yung binili nyo na luggage, kapag nagasgasan, kitang-kita yung gasgas niya. Yun yung sa iba na iba yung material. So, feeling ko, yun yung ABS material na tinatawag nila. So, comment down below kung ano ba yung meaning ng ABS material para alam din nating lahat. So, the third one na tinitignan din natin is kung expandable ba yung luggage natin. So, ito kasi ang pinili ko since kailangan ko lang naman pasok sa hand carry na size. So, ito, 7 kilos, diba, usually yun sa hand carry. So, ang binili ko is yung good for 7 kilos lang. Pero ang maganda kasi dito sa nabili natin sa Travel Basic, expandable siya. Yung expandable niya na sinasabi ko ay ito. Wait. Ito, nakikita niyo itong zipper na to. Hindi siya sira. Baka akalaan niyo sira siya. Pero yan yung sinasabi na expandable. So, ito siya. Ayan o. Ayan yung ano niya. Ayan siya. Ito yung sinasabi ko na expandable. So, kanina ganyan lang yung size niya, diba? So, yan. Na-extend siya hanggang ganyan. So, diba, ito ay good for 7 kilos. Pero, kapag in-expand natin siya na ito, kaya niyang magdala ng 7 to 15 kilos. Maximum na yung 15 kilos. So, isipin nyo, diba, hand carry lang yung size niya, pero kaya niyang magdala ng up to 15 kilos. So, yun yung isa sa advantage nitong nakuha natin sa Travel Basic kasi expandable siya, 'di ba? This luggage from Travel Basic is anti-theft double zipper security. So, ito yung titignan nyo kapag sinabi na double zipper. So, ayan, meron siya sa taas, meron siya sa baba. Pansinin nyo na lang. Kasi yung iba sa mga luggage is single zipper lang siya. So, yun yung mabilis na mabutas. And kapag madami kayong bitbit, mas prone yung mga single zipper na masira agad. So, mas okay na kapag bibili kayo ng luggage, ang bili nyo na lang is yung double zipper security. So, yun. Mas matibay kasi yung mga ganun. Hindi siya agad-agad mabubutas. Yung mga lusot balagang or laglag balagang,
hindi siya basta-basta doon. So, feeling ko, secured na secured kapag double zipper. Next is meron siyang 4 360-degree double spinner wheels. When I say double spinner wheels, ito yon kasi ayan o, dalawa yung double spinner nga, diba? Syempre, double, dalawa. So, ito, double spinner wheel. So, 4 siya. Yung iba kasi na luggage is dalawa lang sa harap lang or sa lang yung pinakaganto niya, dalawa lang. And mas maganda kasi kapag magte-travel ka, yung 4 na wheels na and yung 360 wheels kasi hindi mo na siya kailangan yung as in hila-hila mo. Kasi kapag 4 yung wheels niya and 360 degrees pa lahat, itong double spinner wheels ng luggage nyo, kahit hilahin nyo siya ng atras, abante, kanan, kaliwa, ng sunod-sunod, or gano'ng kabilis yung transition nyo ng paglipat ng posisyon nitong luggage nyo, is hindi siya masisira and hindi hassle. So, eto, perfect talaga to pag magta-travel. So, I recommend na ito yung kukunin nyo, yung yung wheels niya and 360 degrees double spinner wheels siya. Next is itong Travel Basic ay TSA lock. Actually, hindi lang siya Travel Basic. May iba't iba pang mga luggage. Actually, yung mga lumalabas ngayon ng mga bagong design or bagong labas nga ng mga luggage, lahat na halos ay TSA lock. So, sa mga nagtataka, para saan ba itong TSA na to? So, itong TSA lock na kasi na to, halimbawa, meron kayong nilagay na mga liquid na more than 100 ml, which is isa sa requirement kasi, di ba, kapag mag-check-in ka or kapag may ka na luggage sa counter or sa airport, kailangan hindi siya tataas ng 100 ml. So, halimbawa, meron kayong 300 ml na liquid or halimbawa lang naman kasi madami pang iba't ibang mga bawal, di ba? So, kapag meron silang nakitang bawal na dalahin dito sa loob ng luggage nyo, yung iba, sinisira nila yung pinaka-zipper or yung pinaka-lock. So, ganito yung itsura ng TSA lock. So, yan, kung nakikita nyo, ayan, meron siyang mga numbers. And then, itong dalawang to is ito, dito mo siya isusuot. Yan, ito, dito niya siya isusuot. And then, ayan o, nakasulat, TSA. Allows airport screeners to unlock, inspect, and relock box without damaging the lock. So, ito yung sinasabi ko sa inyo, without damaging the lock. Kasi yung iba, sinisira nila kapag hindi TSA lock. So, may additional tip ako na ituturo sa inyo para dito sa TSA lock. So, ang kasi nito, pinaka-password is 000. So, ayan, palitan natin to. Kunyari, 000. So, kailangan, kasi ito yung original niya na number. So, kailangan, kapag babaguhin natin yung password nito, kailangan is magkakatapat muna siya. And then, kapag gusto niyo na siyang baguhin, so, halimbawa, ilagay natin to. Ayan. Diba, nakalock na siya. Baguhin natin. Pag ginanyan mo, yan, di siya mabubuksan. So, gusto nating baguhin yung 000. Ayan, diba, natanggal na siya. Babaguhin natin. So, kailangan, kapag babaguhin nyo, kailangan nandun siya sa original niyang password. So, ganito lang gagawin natin. Kuha tayo ng matulis na bagay. So, akin ang gagamitin ko is ballpen. And, i-click natin or pipindutin natin to. So, ayan, nakalubog na yung pindutan niya. So, halimbawa, gusto natin siyang gawing 1, 2, 3. 1, 2. Ayan, ito yung gusto nyong gawin na password. So, kapag yan yung nalagay nyo na, ilagay nyo to. Yan, yung lock. Lagay nyo tong lock. And yan, kapag nakalagay niya, try nyo. Ayan. Hindi siya na bubuksan. Pero, lagay ulit natin. 1, 2, 3. Ayan. 1, 2, 3 na yung niya. So, yun. Kailangan nyo lang tong pindutin tong bilog-bilog na yan. And meron pang isa sa dapat nyo ding tignan kapag bibili kayo ng luggage. Yun yung top and side handle grips ba yung tawag doon? Basta yung top and side handle kapag dito. And doon ako na-disappoint nung bumili ako kasi nung binili ko tong luggage na to, ang meron lang siya is itong top handle na to. Yung iba kasi is meron din siya dito sa side handle para kapag kunyari, diba, i-check-in nyo na or ganyan, ilalagay nyo siya doon and dito nyo na siya kukunin. Ang nangyari kasi, dito sa binili ko is wala siya. Yung second size na nitong luggage, yung meron side handle. And ang gusto ko nga kasi is yung good for hand carry size lang siya. So, etong nabili natin is walang side handle. So, top, ito lang.
top handle lang yung meron. And ang maganda kasi doon sa, yung maganda sana yung second size nga, pag side handle siya, meron siya dito, yung parang pinakapaa niya. Basta nakalimutan ko yung, nakalimutan kong videohan yung clip na yun. Pero yun, meron siya ditong 4 na paa. Para kapag nilagay niyo siyang ganun, hindi magagasgasan yung pinakailalim kasi meron siyang pinakapaa. So, gaganan niyo na lang siya. So, yun yung hinanap ko na na-disappoint ako. Pero, kaya naman kasi, ayan, ganyan na lang natin siya. Ayusin na lang natin yung paglagay. And last but not the least is yung nylon lining or hard case. So, ito, hard case yung gusto ko kasi nga, yun nga, kapag accidentally na, nadaganan, hindi agad nasisira yung nasa loob na kung meron kayong fragile something sa loob. So, that's it for today's video and I hope nakatulong ako sa inyo, lalo na sa mga tao dyan na gustong bumili ng luggage for traveling. So, ayun, abangan nyo lang yung mga susunod nating videos. Yan yung sasama ko kayo sa Cebu Bohol trip natin. So, ayun, if you like this video, don't forget to click like, share, comment, and subscribe to my channel, Maratibo on YouTube. So, thank you for watching and see you on my next one. Bye!